Ito ang ginagawa ko na Samsung top load automatic washing machine. So nasa pinakataas yung pindutan niya. Yan ang problem niya, ayaw pumasok ang water. Yun, so minsan may mga nagagawa ko, sira yung board kaya ayaw pumasok ng water. Pero this time yan, sira yung kanyang solenoid. Yan, nagpalit ako ng pyesa. Yan, marami sila ako napupuntahan ganito na wala silang makuhang pyesa. Yun yung difference ng technician na professional. Kompleto ang pyesa, dala agad. So yan. Yan, dapat maingay ito. So maingay itong valve na to pag umanda yan. Dinig na dinig. So pag kinabitan ng tubig yan, andun na yan. Pasok ng tubig dyan. Yan. So kahit sira ang board nito, kaya ko siyang gawin. Marami akong nagagawa na sira yung solenoid, sira rin yung board kasama. Opo, sir. Sabi ko sa inyo, kabisado ko yan. Ayan. So, stop siya. Mahalaga rin pong nag-i-stop kasi may mga nagagawa naman ako. Ang problema, ayaw naman mag-stop. Shorted naman yung board nun or sira yung mismong solenoid o yung valve. Yan po yan. Magwawash yan. Lagay po natin sa 1 lang. So, dapat pag na-reach niya yung 1 na level, automatically hinto yung pasok ng tubig. Kasi pag hindi huminto, problema yan. Nag-i-stop naman yan sa Meron po kasing sensor yan. Kapag hindi huminto yung pasok ng tubig, problem yan. Yan. Wala kami tumatapon sa ilalim. Mamaya go-wash yan kapag naabot na yung number 1 water level. Maingay lang. Kaya malaking bagay po kapag expert yung technician, kabisado ka agad. Tsaka kompleto ng pyesa. Kasi yun nga, yung iba naghahanap na ng pyesa, wala pang makita eh. Kaya po ako, nag-i-stack agad ako ng marami. Ano, yung sa tulad mo, na service anytime, tatanong mo kung ano yung washing machine mo. Alam mo kung ano yung... Ako po kasi, sabihin nyo lang sa akin yung trouble symptom, alam ko na kaagad. Kung ano yung pyesa yung dadaling ko, kung ano yung problema. Kaya mabilis na gagawa. Kaya mas gusto kong ginagawa yung hindi nagawa ng ibang technician. Dahil kung minsan nagagawa ko in 30 minutes, gulit yung may-ari. Bilang, hindi ikaw nagawa ng ibang technician yan. Ikaw, mabilis mo nagawa. Pinagawa nga ako, hindi nagawa ng service center eh. Bumili sila ng bagong washing. Pinuntahan ko, in just 1 hour nagawa ko eh. Kasi kung bibili ng bago pa to, hindi pa gaya ano. Ano po, ito po, recommended ko po itong washing na to. Matibay ito. Hindi naman ano. Recommended ko po yung Samsung na ganito. Pag nag-washing naman, hindi naman araw-araw. Patibay po itong Samsung na to. Pinakamadalas ko lang talaga na-encounter sa kanya yung ayaw pumasok ng tubig. So nagkakataon minsan, pati yung board sira. Yan, ino-opera ko yung board. Kaya ko rin gawin yan. Medyo okay naman po ipasok ng tubig, no? Kapag po napansin yung mahina yung pressure ng tubig, huwag niyo po siyang gagamitin. Kasi yan yung nagiging cause kung bakit nasusunog yung solenoid. Kung minsan, madadamay pati yung board mo. Ang tubig dito ay hindi naman ano. Ganun lang. Pressure niya. Pero kapag halos gagaporate yung patak na lumalabas, Wag yun. masisira po yan. Kasi instead na maglalabas siya sa loob ng 37 minutes, ay magkabot ng 2 oras yan. Masisira ang mga piyesang nagiinit. So ano siya, hinintayin lang na maabot yung water level na number 1 para mag-wash. Tapos mag-i-stop dapat yung pasok. Dapat ito dapat sa load eh. Kasi loading. Depende po yan sa inyo kasi kayo po magsiselect niya. Depende. Ito sa load. Sa amin, nakalagay lang dyan. Oo.
Kahit naman ano po yan. Pero kung puro pawis lang yung damit, maganda kapag sa ano siya. Yung quick, yan. Kapag quick kasi, mas mabilis yung labada. Kung Damit ng bata, yan. kapag, kahit po yung damit natin, kasi sa amin, puro quick lang nilalagay ko. Kasi pawis lang eh. Wala ka naman kailangan tanggalin ng mga dumi, grasa o ano eh, pawis lang. O kaya quick lang. Matipid sa kuryente, matipid sa tubig yan kasi mabilis siyang laban niya. At the same time, hindi hirap yung washing, tatagal ang buhay. Yung customer nga ako, puro quick ang gamit niya eh. 10 years bago nasira yung washing machine niya. Ang ano, yung huwag i-overload. Oo. Kasi kilo lang. Oo. Yun ang makakasira. Makikita mo pag hirap yung ikot niya. Dapat eh yung ikot niya malakas. Pag naabot yan, iikot yan. Kasi kita mong sira siya sa bugo. Usually biyak yan eh. Diba? Biyak. Diba? Biyak. Kasi ano yan eh, parang ceramic kasi yan. Kaya usually nabibiyak siya, hindi katulad sa iba na plastic na nasusunog. Yan, usually biyak ang nangyayari sa kanya. Biyak siya. Pero ako po kasi, kita niya, wala na akong tingin-tingin, diretso baklas. Ay, sabi ko sa inyo, kabisado ko. Wala na akong tingin-tingin. Kasi nung narinig ko siya na, nung testing ko siya, nung nakita kong hindi siya umugong, so 100% sure ako na sira siya. Tapos kabisado ko na kung anong solenoid yan ang may problem. Ito po kasi solenoid to. Sa loob niyan may mga maliliit na winding ng wire. So solenoid siya yung nagpapa-activate dun sa pinaka-plunger sa loob. Hindi matagal lang puno. Ano po, yung number 1 lang po yan. Baba lang yan. So yun nga po yung tinitesting ko kasi baka nag-overflow to. Marami po kasi ako nagagawang ganito. Ang problema naman, nag-overflow ng tubig. Kaya po yan, bine-verify ko po siya na talagang okay lahat ng function niya. Kasi lahat ng sira nito, na-encounter ko na meron ganyan yung umaapaw yung tubig hanggang sa mag-drain sa drain hose. Verify natin na talagang okay siya. Hintayin ko lang na maabot yung water level.